Nag-aalala ngayon ang pamilya ni Navy Lieutenant Senior Grade Nancy Gadjan sa kanyang kaligtasan kasunod ng pagbubulgar ni Gadjan sa munay anomalyang ginawa ng dating opisyal ng Western Mindanao Command. Mula Polomolok, South Cotabato, nagpapatrol Chat Ansagay. Si Navy Lieutenant Senior Grade Nancy Gadjan ang nagbulgar ng katiwalian, pero siya ngayon ang binabalikan. Ito ang matinding hinanakit ng kanyang pamilya. Sa isang barong-barong sa Polomolok, South Cotabato nakatira ang mga anak ni Nancy. Sa kabila ng kabi-kabilang banat na kinahaharap dahil sa issue, puno naman ang pagmamalaki si Mang Jose sa krusada ng anak. Masama ang loob ng kanyang pamilya sa ibinibintang na gumalaw ng pondo si Nancy ng AFP matapos pumutok ang ulat sa akusasyon niya sa pagbubulsa ng malaking bahagi ng pondo ng balikatan exercise ng kanyang dating boss na si West Mincom Commander Eugenio Cedo. Kapag may katuwiran ka, humarap ka, ilaban natin hanggang sa tulo ng mundo. Ha? Eh hindi tayo pinakain sa ninakawan. Pangutang kami, bayaran namin sa malaking porsyento para makaaral lang sila, makakain sila. 11 taong gulang na ang anak ni Nancy. Matagal niyang hindi nakikita ang ina at namimiss niya na ito. Gustuhin man nilang makausap at damayan si Lieutenant Gadjan sa kanyang pinagdadaanan ngayon, hindi nila magawa dahil hindi nila alam kung nasaan ito. Samantala, tiniyak ng AFP na mag-iimbestiga sila kung totoo ang aligasyon ni Gadjan. Walang manhunt operations para kay Gadjan, pero may arrest order na para sa kanya. Nag-awol kasi siya at inaakusahan pa ng insubordination at sobrang paggastos sa isang hotel. Hindi natin alam sa ngayon yung motivation niya for coming out with this expose. That is why we are asking her to come out and to explain her side properly. Tiwala naman si Browner na hindi maapektuhan ng kontrobersiya ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Chat Ansagay, Patrol ng Pilipino, South Cotabato. Nabalot ng takot ang mga residente sa Tinok Ifugao kagabi dahil sa pagguho ng isang parte ng bundok. Naharang kasi ng gumuhong lupa ang daloy ng ilog kaya pinangangambahang magkakaroon ng flash flood. Kumusin natin ang sitwasyon ngayon doon. Live mula sa Benguet, nagpapatrol Senya Ribaya, exclusive. Senya. Yes, Alex, bahagyang nakahinga ngayon ng maluwag ang mga residente sa bayan ng Tinok sa Ifugao. Bumaba na raw kasi ang level ng tubig na naipon sa ilog, dala ng pagkakaharang ng mga lupang gumuho mula sa Mount Tilibeng sa Barangay Eheb. Sa pag-inspeksyon ng mga otoridad kanina, nadiskubreng nakahanap ng ibang dadaluyan ang naipong tubig. Pero hindi pa rin pwedeng bumalik ang mahigit 200 residenteng lumikas. Ayon sa DENR, lumambot ang lupa ng bundok dahil sa walang humpay na pag-ulan nitong nakaraang mga araw at dahil na rin sa dumaang bagyong Emong. Nakataas pa rin ang alerto ng Provincial Disaster Coordinating Council dahil kung muling bumuhos ang malakas at walang patid na pag-uulan, maaaring gumuho pa ang ilang parte ng bundok at maaari ring magkaroon ng flash flood. 4 na bayan sa Ifugao ang maaapektuhan. Sa Martes, magpupulong ang PDCC, Alex, para ilatag ang mga long-term provincial disaster preparedness plan sa Ifugao. Alex. Senya Ribaya, maraming salamat sa iyo. Sa halip na mag-enroll para sa pasukan, sumugod sa Malacanang ang ilang estudyante dahil sa job fair. Halos 3,000 trabaho ang inalok ng mga pribadong kumpanya sa maghapong job fair. Nagpapatrol, Cecil Lardizaba. Umaga pa lang nakapwesto na ang mga booth ng 60 kumpanya at recruitment agencies para sa job fair. May desk din ang DOLE, POEA, NBI, TESDA at DFA para sa serbisyo sa passport, certificates, clearance at iba pa na mga aplikante. Pero kung dati, libo-libo ang pila sa mga ganitong job fair, ngayon halos walang linya sa mga booth. At dahil na rin marahil sa kakapusan ng mga nag-a-apply, napadali ang paghahanap ng trabaho ng ilan na dumalo sa job fair. 4 kaagad ang na-on-the-spot hiring sa call centers kanina. Mga telemarketers, mga quality positions yung hinahanap. Talagang highly skilled. Sina Alvin at Chester na 18 anyos at kakagraduate lang ng high school, mabilis ang naging proseso sa pag-a-apply bilang service crew ng fast food chain. Gusto po sana mag-aral kaya lang po trabaho po muna para may pang-enroll po siguro second sem. Naghanap ako trabaho para matulungan ko mama ko.
Kahit naman hindi bumenta ang job fair na ito sa Malacanang, plano pa rin ng ilang lokal na ahensya na magkaroon ng Part 2 para naman sa livelihood at microfinance booths para sa mga mas gustong magnegosyo. Cecil Ardizabal, Patrol ng Pilipino. Nadagdag naman sa bilang ng mga walang trabaho ang 203 empleyado ng Department of Labor and Employment. Biniwag na kasi ang plantilya ng mga sinibak na empleyado ng DOLE. Sinabi naman ni DOLE Employees Union President LV Prudencio, hindi man lang ikinonsidera ng gobyerno ang mahabang serbisyo ng mga empleyado. Pero ayon naman kay DOLE Human Resources Director Maya Valderrama, nag-apply ng early retirement package ang ilan sa mga ito at binigyan naman ng opsyon ang mga medical personnel na lumipat sa ospital ng gobyerno. Arestadong isang British national at asawa nitong Pinoy dahil sa kasong large-scale illegal recruitment at estafa. Tinatayang may higit 400 ang naengganyo ng mga suspect sa inaalok na trabaho sa iba't ibang bansa. Nagpapatrol, Apple Salandoni. Magdamag na naghintay sa headquarters ng Task Force Against Illegal Recruitment sa Campo Crame ang grupo ni na Aling Hilda para makaharap ang British national at asawa nitong Pilipina na nahuli sa entrapment operation sa San Mateo, Rizal dahil sa kasong large-scale illegal recruitment at estafa. Kwento ni Aling Hilda na engganyo silang mag-apply matapos mabasa ang mga flyer na pinakalat ng mag-asawa na nag-aalok ng mga trabaho sa UK, US, Canada at Australia tulad ng hotel staff, DH, IT technician, teacher at iba pa. Meron daw akong employer sa UK as hotel staff. Nagbigay daw sila ng tig sa 10,000 piso para sa pagproseso ng kanilang mga papeles. Pero nagduda sila ng mag-iisang taon na ay hindi pa naaprubahan ang kanilang visa application. Nang magberipika sila sa POEA, lumitaw na hindi lisensyado ang recruitment agency ng mag-asawang Taylor. Tinatayang mahigit 400 ang na-recruit ng mag-asawang Taylor. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mag-asawang Taylor. Kung mayroon man nagre-recruit sa kanila, dapat tanungin muna nila sa POEA. Kung mayroon man dinadalang ahensya, kung anong agency na yon, dapat itanong muna sa POEA kung ito ay lisensyado. Apple Salandoni, Patrol ng Pilipino. Isang taon na ang nakalipas nang maganap ang karumal-dumal na pang-hold up at pagpatay sa mga empleyado at kliyente ng RCBC Cabuyao Laguna Branch. Sa loob ng isang taon, wala pa ring linaw ang kaso. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Balot pa rin ng lungkot ang pamilya ng mga napatay sa RCBC noong May 16, 2008. Sariwa pa rin sa kanila ang pait ng alaala ng karumal-dumal na panloloob at pagpatay sa 10 empleyado ng bangko at kliyente nito. Parang kahapon lamang yung nangyari. Ay, nandun pa rin. Meron pa rin kaming nervyos hanggang ngayon. Galit naman ang nararamdaman ng ibang kaanak ng mga biktima. Nakukontento ba sila, nakakatulog ba sila na yung pinapang-aral nila sa mga kids nila, nakapatay sila ng 10 tao. Sa loob ng isang taon, 5 akusado ang nakasuhan ng robbery hold-up with multiple homicide. Napatay naman sa engkwentro ang ilang hinihinalang suspect. Pero ang magulang ng isa sa mga nakasuhan, naninindigan pa rin na inosente ang kanyang anak. Napakasakit pa rin kasi alam ko, ang anak ko walang kasalanan. Wala talaga siyang kasalanan. Inosente siya doon. Bagamat wala pa sa kalagitnaan ng takbo ng paglilitis, naniniwala ang pamilya ng mga biktima na nasa tamang direksyon ang kanilang kaso. Ayon sa prosekusyon, mahigit 30 testigo pa ang kanilang ihaharap sa paglilitis, kaya mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng kasong ito ng RCBC. Gayunman, umaasa ang pamilya ng mga biktima maging ng mga akusado na malulutas na rin ang kaso sa lalong madaling panahon at makakamit ang hustisya. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Abangan, muling makisaya sa extension ng birthday celebration ni Aling Junicia Pacquiao. Bandang Slapshot, maglulunsad na ng album sa Amerika. At kilalanin ang isa pang Pinay na nagbigay karangalan sa bansa matapos magwagi sa international beauty pageant sa China sa pagbabalik ng TV Patrol World.